ang Spain binabaha, Pilipinas pa kaya at mga ungas, kamusta kayo? Alam niyo mga kaibigan, nung mga past day, pumukaw po ito sa akin. Parati tayong napasukan ng kalamidad, binabaha tayo, kung anong sakuna sa ating bansa. Pero, itong mga kupal na mga tangat, mga bobo, na mga inutil, ika nga, para lang sila meron ma-content, para lamang sila meron maidakdak, at para lamang sila ay meron maisisi, para lang meron silang masabi, ika nga, para bang may malamang, mayroon lang masabi. Hindi daw tinutugunan ng gobyerno ang atin flood control. Yan ang mga pautot ng mga tanga. Oo. Itong mga tangang bobo na follower at supporter ni dating Pangulong Duterte. Narinig niyo po yun? Parati daw binabaha tayo sa Metro Manila. Ito pong matanong ko. Sino pong nanonood dyan na taga-bansang Spain? Taga-Spain po. Sinong nasa Spain po dyan na nanonood sa inyo ngayong umaga? Paki-comment nga po. Sino po yung mga taga na nasa Amerika, nasa Japan, nasa iba yung dagat na masasabi natin mauunlad na bansa? Maunlad. Angat sa buhay, mayaman na bansa, pero binabaha ang bansa din na yan. Kung ang Pilipinas, kung dito sa Pilipinas, hindi naman tayo napakapayaman, hindi naman tayo, ika ngay napaka-high-tech na mga gamit dito, normal na tayo anuhan ng baha. Di po ba? Puro tubig tayo sa Pilipinas Pinapaikutan tayo ng tubig. Pinapaikutan tayo ng tubig. Ayan. Tama si Sydney Turanan Vlogs. Paano nga hindi tayo babain? Kasi itong mga putang inang mga anti-government, nung may bagyong Christine, talaga naman binabaha naman talaga ang ating bansa. Binabaha. Sinisisi sa gobyerno. Sinisisi sa leadership ni Pangulong Marcos. Hindi niyo po nalalaman, mga kababayan, tama yung sinabi nito. Kaya tayo binabaha dito dahil ang karamihan kababayan natin walang disiplina. Walang disiplina ang ating mga kababayan. Tapon dito, tapon doon. May nakalagay ng karatula na bawal magtapon ng basura. Ayun, yung isang tangat gagong Pilipinong kababayan natin nagtatambak ng basura. Ito mga kababayan, isa sa pinakamaunlad na bansa. Masasabi natin, napakayaman. Pero ano nangyari? Mismong ABS-CBN ang nagbabalita na, nakita niyo po yun? Bansang Spain. Spain po yun, binaha. Ito, sa kababayan natin, nasa bansang Japan. Binaha din ng Japan. High-tech na ang mga gamit niya sa Japan. Di ba? Pero ano nangyari? Binabaha pa rin ng Japan. Ngayon, itong mga tanga, itong mga ungas na bobo, nakakalimot ata, nasa Republika tayo ng Pilipinas. Na kung saan ang mga kababayan natin dito, karamihan ng kababayan natin, may mga pasaway. Sa simpleng ordinance lang, hindi nila masunod, hindi nila magawa. Di ba? Tapos, ibubuntot ka agad sa national government. Ito, nasa Taiwan din ito.
Dito sa Taiwan, Kap, binabaha din. Oh. Kung yan sa Taiwan, maunlad-unlad na bayan yan. Tayo pa kaya na part, isa lang sa pinakamahirap na bansa? Hindi babahain? At take note ha, pinapalibutan tayo ng mga tubig sa bansa natin. Puro tayo tubig sa bansa. Oh, ito. Oh. Kap sa Mecca, Saudi Arabia, buma noong isang araw, grabe ang tubig. Oh, ayan. Saudi Arabia na yan. Oh. Bakit yan binabaha? Bakit dito? Sa Piansang Pilipinas? Hindi ba tayo babahain dito? Kulang na lamang. Tumai ang Pangulo, tumai ang gobyerno, sasabihin niya ang baho ng tae. Di ba? Para lamang meron kayong maikuda, meron lamang kayong maisisi sa gobyerno, gagawa kayo ng content para lang palabasin na mga negative ang ginagawa ng gobyerno. Kaya alam niyo mga kaibigan, lagi nating tandaan yung sinasabi ni PCO Secretary Cesar Chavez, huwag tayong magpapadala sa mga maling impormasyon, sa mga fake propaganda, dahil iisa lamang ang gusto ng mangyari ng mga taong yan. Sirain, wasakin ang gobyerno ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Yan lang ang gusto nila. Alam nyo guys, mga kaibigan, napakahalaga po ng bawat isa sa atin na lalo na itong gumagamit ng social media. Itong mga gumagamit ng social media, kagaya ko. Kayong mga nanonood po, kayong mga nanonood, napakahalaga na ginagampanan natin sa lipunan. Bakit po? Kasi tayo, nakikita natin Di ba? Hindi tayo kagaya. Gusto na nagtanong pala kung si Secretary Cesar Chavez po ba yun yung nagkasalitang yon na dating DCRH? Yes, siya po yun. Si Secretary Cesar Chavez, na dating anchor ng DCRH. Siya po yun. Si Secretary Cesar Chavez po. Okay. Napakahalaga po ng ginagampanan natin. Vlogger ka man o hindi ka vlogger pero gumagamit ka ng social media, napakahalaga. Bakit po? Kasi dito sa ating ginagampanan na pagiging vlogger, tayo kasi nagkasalita. May mga nanonood kayo, nanonood dito, dapat alamin natin kung totoo ba yung mga binabalita. Totoo ba yung tinatapik? Totoo ba yung sinasabi? Kagaya na ng mga ginagawa ng mga anti-government, totoo ba yun sinasabi nila? Ng puro paninira, totoo ba yun? Nang hindi tayo maging biktima. Di ba? Kasi, karami ng ating mga kababayan, mas marami pong Pilipino ang gumagamit ng social media. Facebook, YouTube, TikTok. Di po ba? Karamihan po doon, naiingganyong mapaniwala. Bago tayo maniwala sa mga sinasabi, ako hindi ko pa sinasabing totoong mga sinasabi ko. Suriin nyo ng mabuti. Suriin nyo. Ako sinasabi ko, hindi po ako makamarkos. Pero, dahil nakikita ko maganda ang ginagawa ng pamumuno ni Pangulong Marcos, ni House Speaker Martin Romualdez, ang ginagawa ng Senado, hindi naman lahat ng senador dyan ay perfecto. May mga tarantado ring senador dyan. Now, alamin po natin, himayin po natin, mga kababayan, nang hindi tayo maging biktima ng mga maling information. Napakaganda po ng tayo nakikipagtulungan. Alam nyo guys, wala ka man kakayahan sa buhay, wala ka man yaman, pero ang maitutulong natin sa gobyerno, alam nyo kung ano po? Yung paghahatid ng tunay na kaganapan sa ating bansa. Yung totoong na maging awareness ng ating mga kababayan. Kagaya na lang ito, madalas parati ako nasa mga istasyon ng pulis. Halos araw-araw umiikot po ako. Binabalita ko, pinapakita ko sa akin mga vlog, yung mga ginagawa ng ating kapulisan. Yung nakikita natin na nagsiservisyo sila, naghahatid sila ng may kapakinabangan
Karamihan po dyan ng mga ginagawa ng kapulisan, ng magagandang ginagawa, hindi po nababalita sa national news yan. Hindi po ipinapakita. Di ba? Ngayon, content yan. Di ba? Kasi pag ang isang tao, kagaya ng kapulisan, pag may nagkamali dyan, lahat isinisisi sa gobyerno. Di ba? Now, paano ba tayo? Magiging gano'n na lang ba tayo? Kagaya ng isang tarantadong ito. Di ba? Ang gusto nito magpakalat ng mga ka-fake newsan. Di ba? Kasi diyan sila masaya eh. Diyan sila nagiging happy, ika nga. Diyan sila nagiging masaya pag once na may mga ganyang silang nailalabas. Lalo na pag may mga silang napapaniwala, dan tuwang-tuwa sila dyan. Huwag po tayo bastang sumasakay sa mga information ng mga pinagkasabi ng mga yan. Ito sila Byron, sila Dada, sila Judia. Yan po ang mga nagpapakalat. Hindi natin sila masisisi. Yung grupo ng mga yan, ng mga anti-government, hindi natin sila masisisi. Una-una, nakapero lang mga yan. Kita nyo na lang naman po, di ba? Pinadala sila sa Hong Kong. Di ba? Pinalipad sila. Ano kakayahan ng mga yan na mag-abroad ng basta na lang kung hindi sila inosponsoran? Di ba? Now, yan po ang gusto nilang mangyari. Sirain, wasakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Uulitin ko po kung ang Pilipinas ay hindi naman napakayaman na bansa, hindi kagaya ng mga bansang mayayaman, binabaha, nalulubog. Tayo pa kaya sa bansang Pilipinas na hindi naman napakaunlad, hindi naman napakayaman, pero hindi naman masyadong nagugutom ang mga tao dito. Di ba? Now, hindi ba tayo babahain dito? Karamihan na lang ang kababayan natin. Karamihan na lang ang kababayan natin dito. Mga walang disiplina. Di ba? Walang disiplina karamihan ng kababayan natin dito. Ngayon, hindi ba tayo mababaha dito? Hindi ba tayo anuhin? Kaya mga kababayan, yung mga pautot ng mga kalaban na walang magawang matino, na puro na lang pagkisis, ito na lang, binaha na lang ang bansa natin noong mga nakalipas. Kung ano-anong mga pinagkasabi na naman nila. Kasalanan daw ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Masasabi nila, gawa daw ito ng Marcos dahil pagpapabaya. Guys, ito pakita ko po sa inyo ito uli itong nangyari sa Spain, na isa sa pinakamayaman na bansa, isa sa pinakamaunlad. Binaha. Hindi po kasalanan to ng gobyerno. Hindi kasalanan ng gobyerno to kung binabaha tayo rito. Ang may kasalanan dito, bawat isang kababayan natin na walang disiplina sa sarili. Ito po yun sa bansang Spain. Ito maunlad na bansa yan. Pero kita nyo naman, may nangyari ba sa maunlad na bansa nila? Binabaha pa rin. Yan ang hindi nakikita ng mga tanga. Yan ang hindi nila masabi, ay, maunlad na bansa, binabaha, tayo pa kaya sa Pilipinas na hindi naman napakayaman. Di ba? Kasi yung iba dyan, may mga content lang, may masisi lamang sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Ayan. Gagawa't gagawa. Ito, kabilang ito sa nagpapakalat ng fake news. Yan. Yan yung nag-comment. Yan sabi niya SMNI, fake news. Di ba? Yan. Yan ang legit na fake news. Yung program nila na yan. Di ba?
Kaya alam niyo mga kaibigan, huwag tayo nagpapadala sa mga kadramahan ng mga putang inang yan. Ha? Huwag tayo nagpapaulol. Tandaan po natin, ang bansang Pilipinas, pinapaligiran po tayo ng mga isla, ng mga pulong, na kung saan puro katubigan po tayo. Normal na tayo'y bahain. At pangalawa, dahil ang mga karamihan ng kababayan natin walang disiplina sa pagtapon ng basura, ay yan ang resulta. Yan ang resulta ng pagbabaha ng ating bansa. Hindi po kasalanan ng gobyerno. Hindi po nagkukulang ang gobyerno ng pagpapaalala na bawal magtapon, bawal magkalat, bawal maglagay ng kung anong basura dyan. Pero ang ibang kababayan natin, kahit alam na nilang bawal, ginagawa. Kaya tandaan po natin mga kababayan, hindi kasalanan ng gobyerno kung binabaha tayo. Gumagawa po ng paraan ang gobyernong ito para masolusyonan ang baha na nangyayari sa atin. Gumagawa po sila ng paraan kung paano masusolusyonan, paano maano ang problemang yan. Hindi po ganun kabilis ang gumawa. Sabi nga si Digong sinasabi niya, di ba? Napakahirap maging pangulo ng bansa. Napakahirap gumawa ng isang proyekto sa gobyerno dahil marami pa rin naiiwan ng mga tangat gagong magnanakaw dyan. Tandaan po natin, hindi kasalanan ng gobyerno. Kasalanan ng bawat isa natin, tayo rin may kasalanan. Kaya tandaan po natin yan. Now mga kaibigan, balikan natin yung mga sinabi ni dating Pangulong Duterte na kung saan sumagot na po ang Kongreso nung isang araw doon sa pag-amin ni dating Pangulong Duterte na meron siyang DDS Death Squad. Ito po ang katugunan ng ibang congressman nung isang araw. Hello po, Kongs. May we get your reaction po dun sa confirmation or admission po ni Pangulong Digong na meron po mga death squad, tapos pinagtuturupan nyo po yung niya po yung mga retired generals na kasama yung mga yan. Just your reaction po. Well, katulad ng sinabi kanina ni Chairman Abante, no? Merong tayong batas, Republic Act 9851. Doon sa 9851 kasi, kinaklaro doon yung defining and yung mga penalizing. Yung mga acts against international humanitarian law, genocide, saka yung crimes against humanity. At doon, meron din yung jurisdiction, tapos yung mga local courts natin ang magte-take over, will take cognizance on that, ano? At doon sa mga sinabi ng dating nating Pangulo, admitting, ano, yung kitang-kita naman, klaro naman, di ba? I think, alam mo, hindi ko alam kung, well, alam natin, si Presidente mahilig siya mag-joke. Sometimes hindi na natin alam kung ano yung katotohanan, kung ano yung mga jokes, ano yung tipong pinasasakay lang tayo. But being a former president and a president, I think it is incumbent upon the highest elected official to set the tone of being the top leader of the country. And sa puntong yun, medyo nag-fail tayo. Ngayon, yung mga tinura niya doon, this time, there must be responsible and he must be responsible for it. And accordingly, pag binasa mo yung Section 8 ng Republic Act 9851, lumalabas din yung command responsibility ng mga superior. And him being the superior of the land during his incumbency, he will take responsibility on Section 8 of Republic Act 9851. So, even yung binabanggit ni Chairman Abante about sa 9851, nung binasa ko rin kanina, nakalagay doon sa Section 15 that international laws and other laws will be the source of the courts under the jurisdiction of this country. So ibig sabihin pati yung mga genocide convention, yung Geneva Convention, and also the Hague Convention, and at yung convention doon sa rights of the children nakapol under this. Kaya I think we need to
to use this Republic Act 9851 by the Department of Justice. Naman, kung sagutin ko yan, ako'y nagpapasalamat sa ating former president na at least naging honest siya. Inamin niya kasi tinanong namin si Colonel Patay, wala raw DDS eh. O ngayon, yung dating Pangulo na nagsabi, meron. Nung mayor pa siya, meron. Eh, nung Pangulo na siya, hindi pwedeng sabihin wala na yun. Diba? And that is binding on him. Yung kanyang admission in the Senate hearing. Oh, sa akin po, yung sinabi ko nga sa aking statement kanina, ito ay shocking normalization of brutality. Sana po nakita po ng ating mga kababayan ito. Ito ba ang nais natin? Na maging katulad po tayo ng Mexico? Maging katulad po tayo ng Colombia na sinusuporta. Sagot ho niya. Tama naman yung sinabi ni Congressman Dan Fernandez na pangit sa isang pangulo, pangit sa isang dating top opisyal ng gobyerno, pangit at hindi maganda na ikaw ay isang naging pangulo ng bansa, tapos inimbitahan ka sa isang kagaya ng ginagawa sa Senate hearing na magsasalita ka at mag-o-oath ka, manunumpa ka doon na pawang katotohanan at yung totoong pangyayari ang iyong mga bibitawan na salita. Di po ba? Now, ngayon nagsalita siya na inaamin niya na mismong galing sa bibig niya na totoong mayroon DD Squad, Duterte Dead Squad nung kanyang panunungkulan. Di po ba? Tapos, nung biglang nagkomento ang mga eksperto ng mga abogado, nag-aral ng batas, na kung saan sinasabi nila pwedeng magamit ang mga binitawan pahayag ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Tapos maririnig natin mismong sa bibig na naman ni dating Pangulong Duterte na siya raw ay nagjo-joke lamang, mga kababayan. Kaya tugmang-tugma ang sinabi ni Congressman Dan Fernandez na minsan hindi natin maintindihan ang mga pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte. Ngayon mga kaibigan, ang point po dito mga kaibigan, inimbitahan si dating Pangulong Duterte sa Senado. Pagkatapos, pinasumpa siya doon na puro katotohanan ng kanyang bibitawan. Tapos alam niyang magagamit sa kanya ang kanyang mga pinagsasabi. Biglang sasabihin, joke, biro, yung sabi ko nga kahapon sa ating live, mga kababayan. Biro ba yung pagkakapatay doon sa mga sinasabing allegation na suspected sa drugs? Biro ba na maibabalik ba nila ang buhay, yung mga isinira, yung mga nawalan ng ama, ng ina, yung mga batang umiiyak na gustong makasama ang mga magulang nila? Muli bang maibabalik yun ng biro pero makatotohanan na nangyari sa pagkakapatay sa kanila? Biro ba yun? Ngayon mga kaibigan, sa tingin nyo, magandang biro ba yun sasabihin nila? Doon sa mga, alam niyo guys, sinasabi ko nga, ako anti-drugs ako. Galit ako sa droga. Pero hanggat maaari, may kulungan tayo eh. Bakit hindi nilang ikulong ang mga yan? Bakit kailangan patayin? Bakit kailangan itilin ang buhay?
Simple. Kasi sinabi nga ni Richard Kernel Darma, may pabuyang ibinibigay ang Malacanang nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Tapos maririnig pa natin sa mga salita sa bibig ni dating Pangulong Duterte, pabayaan nyo ang human right. Sasagutin ko kayo. Paparulan ko kayo. How many times siyang sinabi ni dating Pangulong Duterte? Hindi po Diyos si Duterte. Hindi po siya ang nagbibigay ng buhay. Now, bakit kailangan niyang kitilin ang buhay ng mga tao? Bakit kailangan niyang pangunahan na mawala ang buhay? Hindi ba nakakadismaya yung ganyang klaseng leadership? Diba? Ngayon mga kaibigan, gusto natin mabigyan ng hustisya yung mga namatayan. Diba? Malinaw. Diba? Yan mismo. Sinabi niya mismo yan, mga kaibigan. Tapos ngayon sasabihin, joke. Diba? Dati siyang piskal. Dapat alam niya yung mga pinagsasabi niya. Huwag ka dapat nag-oath. Mabuti na yung si Sara. At least si Sara. Iniimbita sa Congress yun, nag-oath. Kaya, walang maano sa kanya. Diba? Walang masasabing makokontent. Kasi nga, hindi naman nag-oath si Sara. Kaso si Duterte nag-oath mismo sa Senado. Tapos sasabihin, joke, babawiin niya yung mga pahayag niya. Anong katarantado? Anong kabulsitan yan? Diyos ko naman mahabagin, no? Dahil alam niya na sa kanya masisisit, sa kanya mabibiltahan siya dyan. Alam nyo guys, sinabi nga ni Duterte nung isang araw, itong mga general na to, hindi to tanga. Hindi bobo. Nagtapos ng PMA. Si Duterte, hindi rin tanga. Hindi rin bobo at hindi rin estupidong tao, mga kababayan. Nagtatanga-tangahan ang dating Pangulo natin. Nagtatanga-tangahan para masabi na sa ilang uulyanin na. Yan yung nababasa ko kay dating Pangulong Duterte, nagtatanga-tangahan na lang si dating Pangulong Duterte. Kunwari, hibang na, kunwari, ulyanin na. Kita nyo na lang yung mga asta niya doon sa Senado, para siya dating, parang masyara pa rin ang Pangulo. Sasabi niya, putang ina, pamura-mura pa rin doon. Mamamatay na lang yung matanda, puro kabulsitan pa rin ang sinasabi niya sa kanyang mga pahayag pa rin. Tapos sasabihin niya, pag ako'y bibigyan niyo pa ng pagkakataon muling bumalik, dudublihin ko pa. Dudublihin ko pa ang patayan na nangyari. Narinig niyo yun, di ba? Sinasabi niya sa Senado, pag ako'y bibigyan niyo pa ng pagkakataon na makabalik, dudublihin ko pa ang ginawa ko sa term niya. Yan ang sinabi niya. Tapos ngayon, sasabihin niya, joke! Isang katarantaduhan po yun. Isang lapastangan po yun. At isang pangungutya po yun sa mga namatayan ng pamilya, ng biktima. Simple lang ang gustong mangyari ng mga taong namatayan. Mabigyan ng tapat na hustisya ang kanilang nangyaring kamatayan. Yun ang gusto. Di ba? Tapos ipagkakait pa ba? Dati na pagkait na yan Dati na hindi na ibigin ng gobyerno yan Di ba? Kaya mga kababayan, huwag tayong nagpapadala sa mga drama ng kanilang mga defender kuno na mga ulol. Dahil yan ang gagawin nila. Bulagin ang mga manunood, paniwalain sa maling impormasyon. Yan ang gusto nila. Diba? Kaya nga nung narinig ko mismo sa bibig ni PNP Chief Marbel na pakiusap pa ni PNP Chief, pag may nahuli kayo, pwede ba? Huwag niyong papatayin. Pwede ba? Kasuhan nyo. Ikulong nyo.
Yun ang sinabi mismo ni PNP Chief Francisco Romel Marbel. PNP Chief na to, ha? General ito, itong pinaka-hepe ng buong kapulisan sa bansang Pilipinas. Nakikiusap siya sa kanyang mga tao na hindi niya naman dapat gawin pakiusapan ng mga kapulisan, pero sasabihin niya, pwede ba pag may mahuli kayo, wag niyong papatayin. Mismong si PNP Chief ang nakiusap. Dahil kahit sila'y nagkamali, kahit sila'y nakagawa ng kasalanan, labag sa batas natin, may pag-asa pa rin magbagong buhay ang mga yan. May pag-asa pa rin na maayos ang kanilang maling gawa. Dahil ay yan ay mga tao din. Alam niyo, nung narinig ko yan mismo kay PNP Chief Marbel, pinalibutan ako. Kaya naman palang gawin na mabuhay ang isang tao. Kaya naman palang buhayin ang isang sinasabing suspect. Bakit kailangan patayin? Di ba? Tapos ngayon sasabihin ni dating PNP Chief at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa. Iba ang sinasabi niya. Kung si General Marbel nga nagawa niyang iutos na buhayin, bigyan ng chance, bigyan ng pagkakataon na buhay. Dahil ang buhay ay Diyos lamang ang may karapatan na kumuha niyan. Walang sino man. At yan din ang panawagan ni dating DILG Secretary Benor Cabalos. Kaya naman pala eh. Bakit hindi magawa ni Digong dati yun? Kaya naman palang buhayin. Hindi natin maiisip na hindi kaya ang mga napatay na yan? Yung mga kalaban sa droga, kalaban sa negosyo. Ha? Hindi kaya kakumpetensya lamang ng mga taong dikit ni dating Pangulong Duterte? Ha? Hindi kaya kalaban sa negosyo yan? Kaya na lang pinagpapatay para lang masolo ang mga sinasabing negosyo sa illegal na droga para wala ng kakumpetensya at wala ng karibal. Kaya inuubos nila at yung hindi dapat madamay ay nadadamay. Ha? 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 Hindi kaya ganun ang nangyayari? Ha? Alam niyo mga kababayan, huwag do tayo nagpapadala sa mga kadramahan ng mga putang inang yan. Galit tayo sa droga. Ha? Galit tayo sa mga ganyan. Pero mas the best, pahirapan ang mga nahuhuli na yan. Ha? Di ba? Ito lang yung mga kababayan. Ito. Yung sinabi na lang ito, yung pinalitan yung mga drug lord. Ito mga kababayan. Naalala niyo yung pagpasok ni Pangulong Marcos, meron isang pulis na nahulihan ng bulto-bultong droga dyan sa Abad Santos. Naalala niyo po yun? Wala na yung isyong yan eh. Yan yung nagkaroon pa ng Senate investigation, Congress investigation, na ang shabu ay nagkakahalaga. Ang kilo ng shabu ay 1 tonelada. Kung naaalala niyo po yan, mga kababayan, naalala niyo yan, yung tinatawag na WPD trend, WPD loan, yung WPD loan, na pwede kang mag-lending, ha? Na kung saan, may mga nadamay pang kernel doon, may nadamay pang mga ilang general, na kung sinasabi doon sa balitang yon, yung mga nahuling droga, in-recycle. Kung naalala niyo yon, alam niyo nung time na nahuli yung pulis na yun sa Maynila, doon sa pagitan ng Plaza Miranda at Loton, kami po ang nakakover po noon nung madaling araw. Kami po ang nakachamba po noon nung video na yon. Hanggang sa nagdatingan ng mga kaibigan natin ng mga media ron. Panahon pa po ni Duterte, nangyari po yan. Yung mga naipon na droga. Ngayon,
Na-corner ba ni Duterte yun? Sarili niyang mga tauhan dati? Yes! Si Sergeant Mayo. Yes. Oh. Di ba? Na-sweet ba ni Duterte? Hindi. Oh. Tapos akala natin napakahusay ni Digong. Akala natin talagang nasugpo ang droga. Hindi po nasugpo lahat ni Digong. Tandaan po natin, isang cabinet secretary ni Duterte. Ha? Cabinet secretary ni Duterte na si Michael Yang. Dawit din sa illegal na droga. Ilang toneladang nakuha rin ng shabu. Pero nakapangalan sa kanya. Napanagot niya ba yan? Ginawa niya pang Ginawa niya pang sekretary. Di ba? Paano natin masasabi na makatotohanan yung mga pinagsasabi ni Duterte? Oh. Paano natin masasabi na makatotohanan? Oh. Now, mga kaibigan, nasugpo ba ni Duterte? Yun yung nangyari kay Sergeant Mayo. Di ba? Isang tonelada ng shabu nakuha. Tapos sasabihin na nasugpo ni Digong ang ilang metro lang ang layo mula sa Malacanang. Oh. Tapos ngayon, galit na galit tayo sa gobyerno ni Pangulong Marcos na kung ano ng mga para lang mailihis nila, para lang malihis ang mga DDS ang isyo, para hindi masisisi dating Pangulong Duterte. Puro sila atake, puna, batikos, bakbak kay Pangulong Marcos, bakbak kay First Lady, bakbak kay House Speaker Martin Romualdez, para lamang pagtakpan nila ang kabalastugan ng mga Duterte. Ngayon, nalabuking si Sara na gusto nilang ipalit si Sara sa pagkapangulo. Tapos sasabihin nila, si Sara daw ang karapat-dapat na maging pangulo ng bansa. Si Duterte daw, si Sara daw ang karapat-dapat na maging leader. Hindi ba nakakatawa? Simpleng katanungan, hindi nila masagot kung saan dinala ni Sara ang pera ng sambayan ng Pilipino. Hindi niya masagot. Pero sa pagpunot batikos sa gobyernong ito, kung ano-anong ginagawang kasinungalingan. Oh. Ayun mismo mga nagko-comment, aware sa nangyayaring yan. Kaya mga kaibigan, huwag tayong nagpapadala sa mga kaetyusan, kadramahan ng mga Duterte dahil ang lahat yan ay gawa-gawa nilang kasinungalingan para sirain ang gobyerno ni Pangulong Marcos at ang leadership ni House Speaker Martin Romualdez. Kasi alam niyo pinakatinik sa mga Duterte? Alam niyo kung sino? Si House Speaker Martin Romualdez ang pinakatinik sa lalamunan nila. Bakit? Kasi hindi nila mapatigil ang nangyayari dyan sa Kongreso, yung tinatawag na Quadcom. Dahil hinahayaan ni House Speaker para lumabas ang katotohanan, lumabas ang totoong nangyari. Kaya ako nagpapasalamat kay House Speaker Martin Romualdez. At least hindi niya pinakikialaman ng mga congressman, hinahayaan niya na lumutang ang katotohanan. Ito ang sinasabi ni Sara, wala akong pakialam kung ano man ang lalabas na kasinungalingan dahil ayoko nang bitawan ang pwestong ito. Ganyan kaatat si Sara na makabalik sa gobyerno sa Malacanang, mga kababayan, para mawala na ang isyo sa kanilang pamilya ng mga kabalbalan na ginawa ni dating Pangulong Duterte. At yan ang gagawin ni Sara. Lilinisin niya ang mga isyo na kinasangkutan ng kanyang ama. Mga kababayan, ito, panoodin nyo. Ang motive dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious.
sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa. Ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Diba? Wala siyang pakialam si Sara sa kahit anong maling impormasyon, sa mga fake news, kasinungalingan. It's about of politics. Ayaw ko nang bitawan ang pwesto ko. Hanggat maaari gusto ni Sara, umangat pa siya kung ano man ang pwestong kinalalagyan niya. Gusto niya, higitan niya pa yung pwesto niya ngayon. Yan ang gusto ni Sara. Diba? Kaya mga kababayan, palampagin natin ang Kongreso na gawin na at mabilisan ng gawin ang dapat nilang gawin para ipa-impeach na si Sara Duterte. Nang mawala na ang babaeng buriking yan sa Malacanang at wag nang makapwesto. Yan ang pinaka-the best, mga kababayan. Kaya huwag po tayong titigil na suportahan ng gobyerno, suportahan ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez dahil sila ay hindi papayag na hindi mabigyan ng hustisya yung mga napatay. Again, isa pong happy weekend sa inyo. Mag-ingat po kayo parati at higit sa lahat, ipagdasal po natin ang ating mga leader ng ating bansa. Ipagdasal natin si Pangulong Marcos, ipagdasal natin si House Speaker Martin Romualdez, si Senate President Chis Escudero. Ipanalangin po natin dahil ang tagumpay nila at tagumpay ng kanilang gagawin ay tagumpay ng bawat Pilipino, tagumpay ng sambayan ng Pilipinas at higit sa lahat, ikabubuti ng bawat mamamayang Pilipino. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kababayan. Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po ng linggo sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. Ayan, kamusta po kayo? Shoutout kay Kuya Nino Barsaga. Unahin natin yung unang topic ni Kuya Nino na reaksyonan. Patungkol po doon sa baha sa Spain. Sa totoo lang po, wala naman paninisi na nangyayari nung ako ay nagkakaisip panahon ni FBR, panahon ni Erap, kay Gloria, kay Pinoy merong konting paninisi na pag bumabaha. Pagdating kay Duterte, sa totoo lang matitindi mga baha noon, pero hindi naman na na-actionan dahil wala nga naging proyekto naman si Digong na para sa pagsugpo sa baha. Kasi ang baha nga, given naman ang baha ay isang natural disaster, di ba? Pero hindi yan tinuuna ng pansin ni Digong. Ang tinuuna ng pansin ni Digong ay yung kanyang WODEJK. Pagpapayaman sa mga cronies niyang Chekwa. Yan ang tinutukan ni Digong. Yung build program niya, mga Chekwa lang din ang nakinabang. So, kumbaga, hindi niya tinutukan ang flood control program. Ngayon, pagdating na ang presidente na natin ay si PBBM, sisi na sila ng sisi doon kay PBBM. Walang patumanggang paninisi ang ginagawa nila kay PBBM at kahit saang lugar ng bansa na magkaroon ng salanta ng bagyo, si PBBM ang kanilang sinisisi. Kahit nga itong bagyo na itong Leon na malayo naman sa kalupaan pero malawak ang kanyang sakop at malawak ang kanyang dalang ulan, hangin, malawak ang nasalanta niya. Si PBBM pa rin po ang sinisisi. Parang naging tradisyon na ng mga
DDS ang manisi ng manise. Bakit? Alam nyo, nung panahon na nagkaroon po ng Mama Sapano encounter, walang ibang ginawa si Digong nung siya na ang presidente kundi sisihin ng sisihin si Mar Rojas at si dating Pangulong Noynoy Aquino. Alam nyo po kung bakit? Kasi gigil na gigil si Digong kay Mar Rojas. At lahat nga ng sumuporta kay Mar Rojas na mga mayor katulad ni Jed Mabilog ay pinag-iinitan niya at isinama niya sa listahan ng mga drug lord, mga drug personalities o sinasabing ng Duterte's drug list. Sinama niya diyan kasi nga itong si Digong mapaghiganting tao at ginamit niya talaga ang kanyang pwesto para mag-power trip. Walang ibang sinisisi si Digong patungkol sa Mama Sapano, napakarami niyang sinisisi. Isa na nga dyan si Mar Rojas, saka itong si Pinoy. Di ba? Alam nyo, dyan nagsimula kay Digong ang mga paninisi. Puro paninisi pa, kahit nga yung Yolanda na yan, di ba? Propaganda lang naman yung Yolanda na yan na kunwari siya ang unang mayor doon. Kaya lang naman siya nagpunta doon kasi nga meron ng plano na kumandidatong presidente sa 2016 election. Ilang taon pa bago mag 2016 election, pero di ba sinamantala yon ni Digong. Bakit? Merong mga nagpaplano Digong, standby ka kapag merong bagyong malakas, bagyong maraming nasalanta, pumunta ka kagad, tapos natin yan, papuputukin natin yan sa SOCMED. Di ba? May mga nagbalita, kauna-unahan siyang pumunta doon, kauna-unahang tumulong kuno. Pero hindi naman masasabi mong may nagawa si Digong para sa Yolanda. Doon nga siya nga namumuno sa bansa. Ano ba nagawa niya sa mga Yolanda victims? Ano ba nangyari doon sa mga pera na para sa Yolanda victims? Wala naman nangyari. Yung mga pabahay-pabahay niya, ano nangyari? Wala. Puro ano lang, sa una lang magaling. Diba? So, nung nakita na yung pagkakataon, nandiyan na Yolanda, nakapaminsala na, nakaredy na kagad. Hindi ba kayo nagtaka? Nakaredy na kagad. Gobyerno nga hindi kagad-kagad makapunta dun Pero si Digong nakapunta kagad. Bakit? Meron nang nakaredy yan. Meron nang nakaantabay na talagang service niya o chopper o eroplano na pupunta doon once na magkaroon ng ganun kalaking sakuna. Tapos syempre, di ba? Sino bida? Si Digong. Dala lang ng konting ayuda, tingin-tingin lang doon, akala mo may naitulong na malaki kahit wala naman. Pero, 'di ba, parang ang tinuturing na hero siya. Kung hero si Digong, dapat pinigilan niya yung bagyong Yolanda na dumaan sa Pilipinas kung siya ang hero, 'di ba? Diyan na una yan yung mga paninisi kay Digong. Ngayon, sumunod na topic ni Kuya Nino patungkol dyan sa joke ni Digong sa Senado. Ngayon, kunwari ako ay maimbitahan sa Senado, magbibiro na lang ako na magbibiro doon. Magjo-joke ako na magjo-joke. At hindi nila ako mapipigilang magmura. Magmumura na rin ako doon. Magsasalita na rin ako ng mga salita na sinasabi ni Digong. At kapag ako ay kinontempt ng mga senador, sasabihin ko, teka, yung dating presidente, mura ng mura dito, hindi nyo pinakulong, hindi nyo kinontempt, tapos ako iko-contempt niya? Sino ba kayo mga gaganulin ko pa yun? Bakit? Si Digong ngayon ay isa na lamang Filipino citizen. Normal Filipino citizen. Ewan ko kung normal talaga yan. Citizen na lang. Bakit hindi nila sinasaway? Nagmumura. Kung ano-ano sinasabi. Ba't hindi nila sinasaway? Tapos, under oath. Ano ba kapag sinabing under oath? Ikaw ay magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang.
Meron bang sinabi, itaas ang inyong kanang kamay at manumpa na ang inyong sasabihin ay katotohanan at pawang katotohanan lamang at joke, joke, joke. Di ba? Wala namang ganun eh. Di ba? Pwede na pala ngayon mag-joke sa Senado. Pwede na pala ngayon magsasalita ka, tuturo mo, eto mga commander to ng DDS ko to eh. Eto yung mga taga-ano ko dun eh, taga-gurgur ko eh. Taga-gurgur ko yan. Tapos pag hindi, joke lang. Joke lang, hindi totoo. Kunwari lang yun. Kaya nga sabi ni Bato, di ba, nagjo-joke lang yun. Sa mga nakakakilala kaya FPRRD, nagjo-joke lang yun. Parang yung katulad nung panahon ni Digong. Meron siyang sinabi na siya ang naggurgur dito sa kay Mayor ano pangalan ng Mayor? Nakalimutan ko yung Mayor sa bandang Cebu. General siya dati. Basta Mayor yon, naging Mayor, General siya dati, nakasalamin. Kumakandidato ulit ngayon na Mayor. Ang sabi niya, ilang beses na kitang pinaabangan, buhay ka pa rin. Tapos gigil na gigil siya habang sinasabi niya yung bagay na yun. Tapos lumipas mga ilang oras, maya-maya meron ng mga nagpapa-interview. Isa dyan si Panelo, nakita ko. Hindi, nagbibiro lang. Ano lang yun? Kayo naman, hindi na kayo nasanay sa Pangulo natin. Hindi ganun kasi siya Bisaya, di ba? Bisaya, Dabawenyo, iba salita ng Tagalog. Hindi yun ang ibig sabihin nun, di ba? Ganyan pati nga si Roque. Kapag may sinabi si Digong, sasabihin ni Roque, hindi yun ang ibig sabihin nun. Iba yun, iba itong ibig sabihin talaga niyan. Si Roque, saka si Panelo, hindi yan yung mga talagang spokesman o press secretary. Sila po ang taga-convert ng mga salita ni Digong. Magmumura si Digong, magbababanta, magsasalita ng mga hindi magaganda sa kanyang mga talumpati. Tapos, kapag nakuryente, to the rescue si Panelo at si Roque. Yan ang trabaho nila noon. Kaya nga, kaya nga, di ba, hanggang ngayon, himod tumbong kay Digong yan. Kasi laki ng kinita niyan kay Digong. Biro mo, taga-salita lang ng ilang minuto lang na interview. Pero sumasahod ng 100,000 kada katapusan, kada sahuran, di ba? Ganyan lang trabaho nila. Magse-segue lang ng mga issue. Di ba po? Kaya alam nyo, sa totoo lang, itong ginawa ni Digong na ito sa Senate hearing, nakatala na po yan kumbaga nakatala na yan sa ating history na merong presidente na mura ng mura. Sabi nga ni Senator Risa, sana wag magmura. Sana tigilan ang pagmumura. Sabi ni Digong, hindi, kinukwento ko lang kung ano yung talagang mismong sinabi ko. Pwede pala yun no? Kunwari, punta ka ng Senado, nakipagsabunutan ka sa kalsada, tapos naging issue. Tapos nagmumurahan kayo ng kasabunutan mo sa kalsada, tapos magmumura ka. Hindi ka pwedeng pigilan. Bakit? Minumuestra mo nga, enactment mo nga kung ano yung ginagawa mo dun sa kaaway mo, di ba? Ganun lang din yung ginawa ni Digong. Ay nako, napakabalahurang presidente. Kaya alam nyo, sa totoo lang, ito pala yung tinatawag nating Tatay Digong noon, Tatay Digong pa tayo. Hindi pala natin yan tatay, kasi yan pala yung demonyong umahon mula sa impyerno. No, ganun pala yung taong yan. Hindi pala yan yung masasabing mabait na tao. Yan pala yung taong napakawalang hiya. Yan pala yung taong talagang sukdulan hanggang sa tumanda. Kasi yung iba, meron sa amin sa Bulacan kasabihan kapag mga matatanda na, inaalagaan nila yung mga apo,
nagbabawas ng mga kasalanan, naglilinis ng mga kasalanan, at simba ng simba, at nagro-rosaryo kada alas 6 ng gabi, nangingilin, ganyan, yung kumbaga nagbabalik loob na sa Panginoon, hingi ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan. Pero itong si Digong, isang bulate na lang ang hindi pumipirma. 'Di ba? Puro kasamaan pa rin ang nasa kaisipan. Ay, nako talaga. Nakapagsisisi, tinawag natin yung Tatay Digong. Nakakasuka. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Thank you kay Kuya Nino Barsaga sa kanyang napakagandang video. Support po ninyo si Kuya Nino Barsaga. Subscribe nyo po siya kahit ayaw nyo magpa-subscribe. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.